inyo ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa loob pa rin ng 8 araw ng Pasko ng pagsinag. Octave of the birth of our Lord Jesus Christ. So bahagi yun na nawa, makita ko natin hanggang utusin po ay hanggang next Sunday, yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. At sa araw na ito ay tumatahak sa panibagong taon, 2024. Kaya Happy New Year po sa inyo lahat. Nais ng Diyos na tayo ay tumahak sa bagong taon na ito kasama siya sa pamamagitan ng halimbawa na ipinakita ni Maria. At katulad po ng Ebanghelyong ating napakinggan, ay natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito. Ano kaya po yung natatanim sa isip natin? Bahagi na huwag natin kalimutan sa nakalipas na 2023. Ano kaya ang tumatak sa isip natin? Kaginawahan o kahirapan? Kaligayahan o kalungkutan? Ang pagkabigo o ang ating pagtagumpay? Makita ko natin, pwede mo tayong pumili ng pwede nating alalahanin sa nakalipas na mga panahon. Bahagi na huwag natin kalimutan na katulad ni Maria, may kapangyarihan tayo kung ano yung mga bagay na alalahanin natin. At nawa, maging bahagi ng ating pagkilos na hindi tayo alipin ng ating memorya. Hindi tayo alipin ng ating alaala. Bagkus nawa, yung mga alaala-alang ito ay magdulot sa atin ng kaligtasan. Kay Maria, nung nakita mo natin na natanim sa kanyang isip, yung mga ikinuwento sa kanya ng mga pastol na dumalaw sa sarsapan. Ano yung kwento ng mga pastol? Na may mga anghel na silang nakatagpo na nagsisiyawit, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. So bahagi ko na kung saan yan yun. Hindi natanim sa kanyang isip yung alin. Yung walang nagpatuloy sa kanila. Ang tumanim sa isip niya ay alin? Ang pagliligtas ng Diyos.
Kaya yun na naman yung huwag natin kalimutan. Tama ho yung ipinahayag ko sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Kayo hindi ng mga alipin. Kayo yung mga anak ng Diyos. Kayo ay malaya. At sana, makita natin yun kahit sa ating mga alaala, sa ating memorya. Tayo ay dapat na maging malaya sa mga alaala ng ating karanasan. Hindi pwede na tayo ay mga alipin ng ating mga alaala. Nais ng Diyos natin, makita natin na itong mga nakalipas na ito ay hindi dapat magtali sa atin sa pagiging mga alipin. Ay siguro sabihan ni Padre, yung naalala ko palagi ay mga kalungkutan. Pero sinasabing ngayon sa araw na ito, sa tulong ng mahal na Mary Maria Ellen, pwede kang pumili ng alalahanin mo, kalungkutan o kasiyahan sa mga nakalipas na iyong karanasan. At nawa, katulad ni Maria, ang maalala natin ni Ellen, yung pagliligtas ng Diyos. Yun nawa yung maalala natin. Tayo ay nailigtas ng Diyos. Sa mga pangyayari nakita natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Yun ang ibig sabihin na kung saan huwag natin kalimutan, Emmanuel, ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos na sumasa atin na nagliligtas sa atin. Kaya po kung baka sabihin natin ay ito lang ang palagi naalala ko, siguro may mga, kung tawagin tayo ay may mga unfinished business tayo sa ating mga nakalipas. Kinakailangan din siguro natin, we have to make peace of our past. Kinakailangan natin makipagbati sa ating mga nakaraan. Baka may utang ka na hindi binabayaran, tawagin nga po natin, kaya ka hinahabol ng iyong karanasan at kung bakit ito palagi ang naalala mo. Aba, kapag ka nang bayaran mo, yung mga utang mo na naging bahagi ng iyong nakalipas. Sapagkat tayo ay dapat na pinalalaya ng ating karanasan. At yung karanasan na yun, nawa ay isang karanasan ng pagliligtas ng Diyos. Pangalawa, bahagi yung para po sa ating pagdiriwang ngayong taon na ito, 2024. Alam niyo, uso yung tinatawag natin na New Year's Resolution. Napakahalaga na makita natin na ito ang mga isa sa katuparan natin para po sa taong itong 2024. May mga pagninilay tayo na nais natin na mabigyan ng paggalapan. Pero sabi po ng mga eksperto at ng mga scientifico, dalawasa tungkol sa pagkilos na sa daigdig na ito, may tinatawag tayo yung goal of avoidance. Ito yung mga hindi ko gagawin. Yun ang tinatawag nating goal of avoidance. Kalimitan daw kapag gano'n yung ating New Year's resolution, hindi nagkakaroon ng kaganapan. Probability. Kaysa sa
tinatawag natin goal of approach. Halimbawa, sabi nga natin, gusto mo na ikaw ay sumeksi. Hindi raw magandang sabihin na, hindi na ako kakain ng kanin o ng mga matataba o hindi na ako kakain ng mga carbohydrates. Mas magandang sabihin nyo alin, yung goal of approach. Ano yun? Yung mula ngayong kakain ako palagi ng maraming gulay. Yun ang goal of approach. Something na gagawin mo, hoping na kapag ginawa mo ito, you will receive the same conclusion. Kaya lamang, approach, hindi avoidance. Hoping na kapag kakain ka ng mas maraming gulay, ay mababawasan ang intake mo ng mga bagay na nakakataba at ng carbohydrates. Yun ang tinatawag na. Kasi mas mahirap kumisan yung aalisin mo yung nakasanayan mo na. Pero kapag ang ginawa mo ay yung gagawin mo ay yung mga bagay na ngayon mo pa lamang isa sa katuparan, baka later on, yun, maalis mo yung gusto mo maalis. Indirectly. Pero yung composition ng iyong New Year's resolution ay yung tinatawag natin goal of approach. At sa pagkilusin natin bilang mga Kristiyanong Katoliko, ito rin, ano yung goal of approach natin? We have to intensify, kinakailangan nating pagpatatagin ang ating identity. Ano yung ating identity? Tingnan natin yung unang pagbasa. Sa unang pagbasa, napakinggan natin yung pagpapala na ipinahayag ng Diyos na sinasabi niya kay Moises na nawa yun ang gamitin na pagpapala ni Aaron at ng kanyang mga anak. Kasi sila yung mga pari ng panahon na yun. Bilang pagpapala niya sa kanyang bayang Israel. Bakit? Kasi para sa pagkaunawa ng mga Israelita, ano yung identity nila? Kami ang bayang pinili ng Diyos. Very strong po yan sa mga Israelita. We are the chosen people of God. Tayo, anong identity natin? Well, siguro nga, mas makita natin yung identity natin sa pamagitan ni Maria. Ano yung title na ibinibigay natin ngayon kay Maria? Maria, Ina ng Diyos. Yun ay title ni Maria. Pero huwag natin kalimutan na tinuturuan din tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating pagiging malapit kay Maria. Ito yung mga hindi maintindihan na iba natin mga kapatid na hindi Katoliko. Kung bakit napakalapit natin kay Maria, hindi nila alam na malaki ang itinuturo sa atin ng ating pamiminturo at pagkilala kay Maria. Na kung si Maria ay ina ng Diyos, tayo ay tayo mga anak ng Diyos. Hindi lang tayo mga anak ng Diyos, tayo ay din kapatid din na Jesus na Diyos. Kapatid natin ng Diyos. No? Our identity is not only a part of being
member of a nation. Ang ating pagkakilanlan ay mas malapit bilang isang miyembro ng isang bayan. Alin? Tayo'y miyembro ng pamilya, anak ng Diyos, kapatid ni Jesus, kapatid ng Diyos, ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya naman, makita natin nga, tayo ay gagabayan ng Diyos sa pagtahak natin sa 2024 na ito. Kahit na ngayon, hindi natin alam kung ano itong 2024 na ito. At yun ay naging maliwanag din naman sa ating karanasan natin. Tayo nga nakasurvive. Hindi lamang ng 2023, kunin ng mga nakalipas sa taon. We are pandemic survivors. Na-survive natin ang COVID-19 at yung mga hamon na kaakibat nito. Bagaman wala tayong pamantayan kung ano ang mangyayari sa 2024, maaaring mas magaan kaysa ng mga nakalipas na taon o may iba pang mga hamon. Alam natin hindi tayo pababayaan ng Diyos. Katulad ng pagtitiwala ni Maria. Bakit? Anak tayo ni Yahweh. Kapatid natin sa Jesus. Kapatid natin ang Diyos. Kaya nawa, tumibay yung ating pananalig natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagpapalain tayo